Naniga si Camille dahil sa kanyang narinig. Bakit mo naman ipapakita yun sa iba? Hindi makapaniwalang tanong ni Camille sa lalaki. At bakit naman hindi? Sa agreement, ako ang gumawa ng rules. Hindi na mapigilan pa ni Camille ang pag-alipustang nararamdaman. Kaya tumulong kanyang luha na para bang perlas. Umiiyak niyang pinagmasdan ng kaharap sa kananginginig na ang labing ni salita. Bakit mo ba ginagawa sa akin to? Nang dumakong tingin ni Seryo sa nanginginig na labi ng babae, ay lihim siyang napamura. Kahit kailan talaga ay napakadali niyang mawala ng kontrol sa sarili. Kapag kaharap niyang babae, being obedient is your duty as my woman. Matapos sabihin yun ay muli niyang hinawakan sa baba si Camille at walang sabi-sabing hinalikan to sa labi. Mapusok ang paraan ng paghalik ni Seryo sa babae na sinamahan pa ng mahinang pagkagat na para bang sa pamamagitan noon ay pinaparusahan niya ito. Subalit isang malakas na lagabog ang nanggaling sa pinto't sabay na napalingon ang dalawa nang bumukas iyon. Kuya Seryo, bakit mo kinansela ang engagement ko kay Benedicto? Galit na sigaw ni Fedra nang pumasok siya sa opisina, ngunit natigilan din siya nang makita ng kanyang pinsan na hinahalikan ang isang babae at mas nagulat pa siya nang makita kung sinong babaeng yon. Ikaw? Hindi makapaniwalang tanong ni Fedra. Nang malaman niya mula sa kanyang boyfriend na inakit siya ng malanding si Camille Asuncion na naging rason para i-cancel ng kanyang pinsan ng engagement ay namula ang kanyang muka sa labis na galit. Dinuro ni Fedra ang babae at sumigaw. Yuslat, hindi pa ba sapat sa'yo na nilandi mo si Benedicto? Ngayon pati ang pinsan ko nilandi mo rin. Walang hiya ka, ang kapal ng mukha mo. Bagaman soundproof ang opisina ng CEO, imposible na walang makarinig ng sigaw na ni Fedra mula sa labas. Namutla si Camille at hindi malaman ang gagawin. Natataranta siyang tumayo mula sa kandungan ng lalaki at nagmamadaling tumakbo palabas ng opisina. Dahil hindi nais na sundan ni Fedra ang tumatakbong si Camille, ang kanyang pinsan ay binalingan niya. Kuya Seryo, why did you break Benedicto's ribs? Okay lang kung saktan mo si Benedicto pero bakit mo kinansel ang engagement? Galit na tanong ni Fedra sa lalaki. Hindi naman pinansin ni Seryo ang nagsasalitang babae sa kanyang harapan. Sa halip nakaramdam siya ng galit na makitang nakatakas na si Camille. Kuya Seryo! Muling sigaw ni Camille nang hindi niya pinansin ang kanyang pinsan saka nagpapadyak na parang bata. Are you listening to me? He doesn't suit you. Matabang na sagot ni Seryo. I don't care. I like Benedicto so much. I don't want to cancel the engagement. Sagot ni Fedra nag-umpisa ng mag-tantrums. Alright, hahayaan kitang pakasalan ng lalaki yun pero wala siyang matatanggap na tulong mula sa pamilya natin. Sa tingin mo pakakasalan ka pa niya? Malamig na tanong ni Seryo sa kanyang pinsan. Natigilan si Fedra sa pagiging tapat ng kanyang pinsan. Hindi rin siya tiwala na sabihin sa kanyang pinsan na si Benedicto ay magpapakasal sa kanya kung sakaling malaman niya na hindi siya makakatanggap ng anumang tulong mula sa kanyang pamilya dahil walang maisagot sa kanyang pinsan na iniba ni Fedra ang topic. Kuya Seryo, you don't know that Benedicto was just accused. Kasalanan talaga ng hitad na yon. Nilandi niya si Benedicto at hindi itong una. Hindi mo pwedeng basta nalang itigil ang engagement dahil lang dito. Do you think this is unfair? Naningkit ang mga matang tanong muli ni Seryo sa babae. Akala ba niya bulag ako? Muling sumama ang magandang mukha ni Fedra. Just because you see it doesn't mean he'll believe it. Naniwala kung walang kasalanan si Benedicto. You can change my mind, Fedra. Matigas na sagot ni Seryo sa pinsan. Kung sawa ka na rito sa Pilipinas, pwede kitang ipadala sa California. What? Send her to California. Lalong sumama ang mukha ni Fedra dahil sa matinding galit sa sinabi ng kanyang pinsan. Kuya, sa tingin ko nakulam ka na ng bruhang babaeng yon. Umanda siya sa akin. Naiyak na bulalas ni Fedra at saka pumihit patalikod. At mabilis na tinungong pinto. Stop right there. Bagaman galit na galit, hindi pa rin maiwasang mapigilan ni Fedra ang sarili na huminto nang marinig niya ang tinig ng kanyang pinsan na puno ng authorization. Isang beses ko lang itong sasabihin, Fedra, kaya makinig ka. Bilang isang miyembro ng pamilyang Reynoso, alam mo nang iyong kasal ay inayos para lamang sa mga benepisyo. Maaga o huli, si Benedicto ay magdadala din ng mga problema sa pamilya. Kung igigiit mo na pakasalan siya, you will be no use to the Reynoso family. Are you sure you can bear the consequences? Sandaling namutla si Fedra, hindi na bata si Fedra. Siyempre hindi si Reynoso ang kanyang apelyido, hindi naman siya pakakasalan ni Benedicto. Pero gusto niya ang binata.
Gusto pa rin niyang makiusap para kay Benedicto kaya naman muling humarap si Fedra sa kanyang pinsan. Kuya Sergio, bakit hindi ka naniniwala sa akin? Walang kasalanan si Benedicto. Enough of this. Makakalabas ka na. Malamig na tugon ni Sergio sa kinuangkahan ng kanyang sigarilyo sa drawer at nagsindi. Alam ni Fedra na galit ang kanyang pinsan kaya hindi na siya naglakas loob pa na makipagtalo. Tumalikod na lang siya at minuksan ng pinto. Pero bago siya tuluyang makalabas ng opisina nito, ay muling nagsalita ang lalaki. Huwag kang maglakas loob na hawakan siya kahit na ang dulo ng kanyang daliri. Naintindihan mo ba? Hindi sumagot si Fedra, sa halip ay naisip niya kung anong meron. Kay Camille na tila nabulag ang kanyang pinsan. Oras na ng pag-uwi ni Camille mula sa kanyang trabaho nang hindi inaasahang nakasalubong niya si Fedra sa elevator. Galit na galit ang babae na makita siya at nanlilisik ang mga mata. Witch! Ikaw ang nagsuruso sa pinsan ko na saktan si Benedicto. You also ordered him to cancel our engagement? Galit na bulalas ni Fedra. Na marinig yun ay natigilan si Camille. Kung ganoon, sinaktan ni Sergio si Benedicto at kinansela nito ang engagement ng dalawa, ibig sabihin ba nito ay naniniwala na sa kanyang lalaki sa pagkakataong iyon? Witch, don't think you've climbed up the social ladder. I'm telling you, stop dreaming. Pinaglalaroan ka lang ng pinsan ko. Hindi niya magugustuhan ng tulad mo. Bigla-biglay naputol ni Fedra ang kanyang sinasabi saka pinakatitigang mabuti ang babaeng kaharap. At matapos ng ilang segundong pagsusuri kay Camille, ay napangisi siya. Kaya pala baliw na baliw sa iyong cousin ko. Kahawig mo pala siya. Nakangising sabi ni Fedra. Napakunot noon naman si Camille sa sinabi ni Fedra. Wala siyang idea kung anong sinasabi nito. Sarkastikong tumawa si Fedra habang nakatingin kay Camille. Don't you know? Kamukha mong first love at fiancé ng cousin ko, si Ursula Valdez. Sa pangalawang pagkakataong narinig ni Camille ang pangalang iyon, isang hindi mailarawang damdamin ng lumukod sa kanyang puso na mas matindi kesa noong huli. Para siyang tinutusok ng karayom, hindi masakit ngunit mahirap baliwalain. The reason why my cousin always look at you is because you have the same eyes as Ate Ursula. Pagpapatuloy pa ni Fedra. Galit pa rin si Fedra kay Camille Asuncion dahil nagawa siyang pagalitan ng pinsan niya dahil sa cheap na babaeng ito. Pero ngayon ay mas maganda ng kanyang feeling, lalo pat nalaman niyang substitute plating lang pala ito ng kanyang pinsan. Alam mo ba, naghanap pa si Kuya Sergio na pinakamagagaling na doktor sa US para bigyan si Ate Ursula ng stimulation therapy at ang chance ng recovery is 90%. Nakangising saad pa ni Fedra. And by the time Ate Ursula wakes up from her coma, you will be kicked out by my cousin like a stray cat. Matapos sabihin niyo na naglakad na palayo si Fedra na may matagumpay na ngiti sa mga labi. Nang makauwi si Camille sa Reynosa residence, wala pang lalaki at dahil mag-isa lang siya sa suite, ay pinasya na muna niyang mag-shower. Habang naliligo, nadiskubre ni Camille na niya meron na siyang buwanang dalaw, kaya pala hindi magandang pakiramdam niya kanina pa. Matapos makaligoy nakita ni Camille na meron nakahandang pagkain sa dining table na marahil ay hinanda ng kanilang housekeeper habang nasa banyo siya. Kapag meron siyang menstruation, walang ganang kumain si Camille kaya naman mga prutas na ang ginalaw niya sa mga pagkain iyon. Nang makaramdam ng busog ay kaagad na rin siyang nag-asikaso para matulog. Hindi na rin nag-drawing pa si Camille ng kanyang mga draft sa gabing iyon. Sa halip ay maaga siyang nahiga at nakatulog ng mahimbing. Sa kalagitnaan ng gabi, umihip ang malamig na simoy ng hangin. Umangat ng dahan-dahan ng comforter ni Camille kaya naman nagising siya. Ngunit bago pa siya makahuma ay sinakop na ng lalaki ang kanyang mga labi. Pag-ungol ni Camille dahil sa matinding sakit na kanyang nararamdaman sa kanyang puson. Namimilipit si Camille sa sakit subalit sinunggaban pa siya ni Sergio at hinawakan ng kanyang bewang ng malalaki nitong mga kamay. Nang sa gayon ay hindi siya makagalaw. Marahas ang paghalik ni Sergio nang halos kapusin ng hininga ni Camille. Hindi na rin maipintang kanyang mukha at namumutla dahil sa iniindang sakit. Hindi na makayanan ni Camille ang sakit at pakaramdam niya para na siyang mamamatay. At na magtangkang lalaking ibaba ang kanyang pajama. Mabilis niyang hinawakan niya yon at inawat ang lalaki. Seryo, hindi ko kaya. Sobrang sakit. Nakikiusap na wika ni Camille. Tumigil ang lalaki at kasunod nun bumukas ang chandelier na ilaw sa kanyang kwarto. Pulang-pulang mukha ni Camille dahil halos maubusan na ito ng hininga kanina. Ang labi naman niya ay bahagyang namamagat may mantsa pa ng laway dahil sa halik na naging kaakit-akit sa mga mata ni Sergio. Subalit sa pagkakataong iyon ipinigilan ni Sergio ang kanyang sarili. Hinarap niyang babae na may madilim na anyot saka nagtanong,
Where does it hurt? Kumilos naman ang dalawang kamay ni Camille at tinakip sa kanyang puson habang nakalukot ang muka sa sakit na nararamdaman. Masakit ang puson ko. Meron akong regla. Nahihirapang sagot ni Camille. Tila bumagsak naman ang balikat ni Sergio nang marinig iyon sa kabumuntong hininga at pinagmasdan ang namumutlang mukha ni Camille. Sige na, magpalit ka na ng damit. We're going to the hospital. Utos niya. Hindi na. Iinom na lang ako ng painkiller. Nangihinang sagot ni Camille habang butil-butil ang pawis sa noo. Napakunot noon naman si Sergio nang makitang itsura ni Camille. Are you sure? Ayaw mo magpunta sa ospital? Pag-uulit niya. Mahinang sagot ni Camille. Palaging merong dysmenorrhea si Camille subalit sa pagkakataong iyon ay mas masakit ito. Dahil ayaw na magsalita pa ni Camille, kaya naman pinikit na lang niya ang kanyang mga mata. Maya-maya pinagbukas sara ang pinto ng kanyang kwarto, senyales na lumabas ng lalaking kinumutan ni Camille ang kanyang sarili, at nanatiling nakapikit ng ilang sandali pa'y muling bumukas ang pinto. Get up and take your medicine. Utos ni Sergio na may dalang tray na merong baso ng tubig at gamot. Matapos uminom ng gamot ay muling nahiga si Camille. Hindi niya malaman kung dahil ba sa maraming beses na may nangyari sa kanila ni Sergio. Pakaramdam niya ay mas malakas ang kanyang regla ngayon. Nag-aalala siyang baka tumagos yun sa kanyang kamang hinihigaan at hindi siya makatulog ng maayos. Bumangon si Camille at tinanggal ang kumot na nakabalot sa kanyang katawan. Saka nagtangkang bumaba sa kama, ngunit isang kamay ang pumigil sa kanya. Where are you going? Nagulat at napalingon si Camille sa kanyang likuran nang makitang naroon pala si Sergio at masama ang mukha na nakatingin sa kanya. Lalabas lang ako sandali. May bibilhin ako. What? Nahihiyaman ay sinabi ni Camille ang dahilan ng kanyang paglabas. Bibili ako ng menstrual pants. Sagot niya, walang idea si Sergio kung anong tinutukoy ng babae, kaya kunot noon niyang pinagmasdan ang babae. Yun ang sinusuot ko tuwing may mens ako, nahiyang paliwanag ni Camille sa lalaki na namumulang mukha. Iutos ko na lang sa butler. Hindi ako na. Ang butler na tinutukoy nito isang lalaki at palagi silang nakikita nito sa hotel. Kaya hindi komportable si Camille kung itong bibili ng personal niyang pangangailangan. Why? Gusto mo ako pang bibili para sa'yo? Galit na tanong ni Sergio. Gusto ni Sergio ang tahimik na kapaligiran. Kaya bukod sa mga butler at kasambahay ay wala silang ibang tao sa gusaling yun. Samantalang hindi naman pumasok sa isipan ni Camille ang ideyang yun. Kaya mabilis siyang umiling. Saka bumaba sa kama at nagsuot ng tsinelas. Kaya ko mag-isa, aniya. Nang makita namang nagpupumilit ang babae sa gusto nitong gawain ay umahon ng inis ni Sergio. You intend to go out looking like that? Inis niyang tanong sa babae habang salubong ang kilay. Pinagtaka naman ni Camille kung bakit bigla-bigla'y galit na naman sa kanyang lalaki. Ano bang nagawa niya at tila sumama na naman ang timpla nito. Kinagat ni Camille ang kanyang pang-ibabang labi. Babalik din ako kaagad. Kailangan mo ba talagang makipagtalo pa sa akin, Camille Asuncion? Putol ni Sergio sa sasabihin sana ni Camille. Biglang nakaramdam si Camille ng pagbigat ng kanyang dibdib. Hindi pa ba sapat sa lalaking pinaglaruan siya nito kanina sa trabaho? Pati ba naman pag-uwi nito ganun pa rin ito sa kanya? Alam niyang galit sa kanya si Sergio Reynoso. Simula pa noong una pero hindi dapat ito ganoon na halos yurakan ng kanyang pagkatao. Walang imik na kinuha ni Camille ang comforter at tumalikod na sa lalaki saka bumalik sa kama na para bang tahimik siyang nagpoprotesta dito. Umarko naman ang makakapal na kilay ni Sergio dahil sa inasa ng babae. Kakalabanin mo ba ako? Nakangising tanong niya kahit hindi naman ako umaalis. Balik tanong naman ni Camille na tili nakatalikod pa rin sa lalaki. Nanigas ang panga ni Sergio at dahil hindi na niya matiis ang galit na nararamdaman, sumampas siya sa kama at hinawakan ng baba ni Camille sa kapilip na iniharap sa kanya. Bakit pa nagagalit ka? Masyado na ako naging mapagbigay sa'yo. Baka nakakalimutan mo ang bago. Bago pa maitali ni Sergio yung sana'y sasabihin, nakita niyang tuloy-tuloy na umagos ang luha ni Camille sa kanyang mga palad kasabay ng mahinang paghikbi. Alam ko, isa lang akong bayarang alaga, isang laruan, wala akong karapatan bilang tao at hindi dapat ako sumasagot sa iyo. Alam ko ang lahat. Promise, hindi na ako magsasalita ng tungkol sa future at hindi na kita gagalitin ulit. Itinaas ni Camille ang kanyang mga palad para sana pahirin ang luhang umaagos sa kanyang pisngi. Ngunit dahil para itong ilog na tuloy-tuloy sa pagdaloy, ay hindi naging sapat ang maliit niyang kamay. Ang pisikal na sakit kasama ng nangyari kanina sa opisina ay tila ngayon lang bumuhos kay Camille na para bang isang gripo na tuloy na buksan at walang tigil sa pagdaloy. Hindi niya gustong umiyak pero hindi niya mapigilan ang sarili. Sergio gritted his teeth. Siya ay napakamatigas ang ulo at marahil kung siya ibang tao baka saktan niya ito. Ngunit habang pinapanood niya ang luha sa kanyang mga mata, hindi siya maaring magalit sa babae.
Hindi rin niya maintindihan kung bakit nakaramdam siya ng kakaiba sa kanyang dibdib. It's crazy. Matapos sa sandaling pag-iisip ay tumayo si Seryo at iimbagang na nagsalita. Just wait for me. Matapos sabihin yun ay biglang padabog na sumarang pinto ng kwarto ni Camille. Senyales na galit na lumabas ng lalaki, kumabog ang dibdib ni Camille. Medyo pinagsisisihan niya dahil palagi siyang nagagalit sa lalaki. Alam naman niya walang mabuting may dudulot sa kanya kung gagalitin niyang lalaki. Pero dahil tao lang naman siya, may damdamin at nasasaktan, hindi niya maiwasang makipagtalo sa lalaki. Lalo pat lagi siya nitong minamaliit. Dahil masakit pa rin ang kanyang puson at ayaw naman niyang payagan ni Seryo na lumabas ay pinasya niyang matulog na lang. Sana lang hindi mamantsahan ng kanyang regla ang kobre. Nang sa gayon ay hindi na kailangang palitan pa dahil kapapalit lang naman. Hindi malaman ni Camille kung gaano katagal siyang nakatulog nang muling padabog na bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Matapos noon ay humagi sa kama niya ang isang malaking plastic bag at tumapon ang laman nun sa kanyang harapan. Pupungas-pungas na bumangon si Camille at ganoon na lang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makitang nagkalat sa kanyang kamat malaki at maliit na plastic ng menstrual pants. Kung ganun, kaya pala sinabi nitong hintayin siya ay dahil ito nang bibili ng menstrual pants niya. Walang masabi si Camille sa lalaki kaya nanatili lang siyang nakatingin sa lalaki. Hindi ko alam kung alin dyan ang ginagamit mo, kaya ikaw nang pumili. Wika ni Seryo sa malamig na tono, hindi mabasa ni Camille kung anong nasa isip ng lalaki. Ang malalim nitong mga matay natatakpan na makakapal nitong eyelashes at mariing nakatikom ang mga labi. Matapos sabihin yun ay walang paalam na itong lumabas ng kanyang kwarto. Bumangon si Camille at naupo sa kama. Hindi kaagad siya nakahuma sa mga nangyari. Hindi niya lubos maisip ng tulad ni Seryo Reynoso ay bumibili ng menstrual pants sa supermarket. Hindi naman yon ang ibig niyang mangyari, na ito ang bumili ng kanyang kailangan. Matapos makapagpalit, naging maginhawa ang pakiramdam ni Camille. Kaya naman muli siyang nahiga sa kama at ipinikit ang kanyang mga mata. Nagumpisa na ring umepekto ang painkiller na iniinom niya kaya nakaramdam na rin siya ng antok at hilo. Ilang sandali pa, naramdaman ni Camille na umangat ang comforter na nakabalot sa kanyang katawan. Mula sa kanyang likuran, ay dinikit ni Seryo ang sarili sa kanya at niyakap siya nito ng malalaking kamay ay nasa puso niya. Otomatikong nanigas ang katawan ni Camille at ang kaninang inaantok niyang diway biglang nagising. Bagamat wala siyang masyadong alam pagdating sa kama, ay alam naman ni Camille na delikado sa babae ang pakikipagtalik kapag merong buwanang dalaw. Sa takot ni Camille ay inabot na niyang kamay ng lalaking nakahawak sa kanyang puson at nagmamakaawa sa mahinang boses. Mr. Reynoso, hindi pa rin maayos ang pakiramdam ko. Pwede bang hintayin mo munang maging okay ako? Nagdilim naman ang anyo ni Seryo sa malamig na nagsalita. Ganyan ba talaga ako kahayop sa paningin mo? Uminit naman ang punong tenga ni Camille dahil sa hininga nitong tumatama sa kanyang tenga. Naisip naman ni Camille na nagkamali ba siya kung yun ang tingin niya sa lalaki. Besides, napakarami itong hinihinging gagawin niya. Isa pa'y hindi lang ito maraming alam kung sadista rin itong pagdating sa kama. Matulog ka na. Hindi ako interesado sa madugong labanan. Saad ni Seryo saka ibinaba ang kanyang tingin sa kamay niyang nasa puso ng babae at marahang minasahi yon. Mainit at malaki ang mga kamay ni Seryo na kung ibinuka nito ang kanyang palad ay kaya nitong sakupin ang puso ng babae. Ang init ay naramdaman ni Camille sa kanyang puso at nagmula sa palad ng lalaki. Minamasahe ba siya nito? Nagtataka man na hindi na nagtanong pa si Camille dahil sa takot na baka pagtawanan siya nito sa pagiging sentimental. Kaya ang tanging nagawa na lang niya ay pilit na ipinikit ang mga mata. Huwag mo na akong tawaging Mr. Reynoso kapag nasa bahay. Maya-maya sabi ni Seryo, mas lalo namang naging balisa si Camille sa hindi malamang dahilan ng maisip ang pangalan nito. At bagaman hindi matukoy ni Camille ang ibig nito sabihin ay sumunod na lang siya dito. Isa pa binilan siya nito ng menstrual pants at hindi siya iningrata para makalimutan na meron siyang utang na loob sa lalaki. Bahagyang naging maayos ang pakaramdam ni Camille sa kanyang puson dahil sa mainit na palad ni Seryo na naging dahilan para makatulog siya. Nakatulog si Camille sa cute na posisyon. Ang maliit nitong mukha napakakinis at hindi kakitaan ng pores ay nagbigay sa babae na mas batang edad. Kung sasabihin nga nito sa ibang taong 16 years old lang ito ay siguradong maniniwalang mga to. May natural na amoy gatas din ang babaeng tulad ng isang sanggol. Seryo were a bit addicted to her scent and he knew that wasn't a good sign. Merong hindi matukoy na emosyon sa mga mata ni Seryo habang nakatingin siya sa mahimbing na babae sa kanyang tabi. Ipinasya niyang bumangon at dahan-dahang bumaba sa kama. Tahimik niyang tinungo ang pinto at kasabay ng pagsara nito ay naglaho na rin ang emosyon sa kanyang mga mata. At ang gwapo niyang mukha ay muling nagbalik sa pagiging aloof at cold. Nagising si Camille kinabukasang hindi pa tumutunog ang kanyang alarm sa phone
Kaya ang bunga kala niya ay maaga pa, subalit nigas ang kanyang katawan na makita sa wall clock na 9:09 na ng umaga. Nakatulog siya hanggang 9:09 ng umaga. Nagmamadaling hinanap ni Camille ang kanyang phone para alamin kung bakit hindi yun tumunog. Pero halos baliktarin na niyang kanyang kama, hindi niya yun makita. Dali-daling nagpunta si Camille sa banyo para saglit na maligo at halos 15 minutos na ang nakalipas nang lumabas siya doon. Mabilis ang kilos niyang nagbihis saka nagmamadaling lumabas ng kanyang kwarto. Sa sala, nadatnan siya doon ni Sergio na prenting nakaupo sa sofa. Magkaekis ang mga bintit, may kaharap na laptop ng pinapanood ay tungkol sa financial information. Nagtaka rin siya kung bakit naroon pa niyang lalaki at hindi pa pumapasok sa trabaho. Naglakad pa palapit sa lalaki si Camille at kaagad niya nakita sa glass table na nasa harap nitong kanyang cellphone. Kaagad nung kinuha ni Camille at kunot nung tumingin kay Sergio. Bakit nandito ang phone ko? Kinuha ko. Sagot ni Sergio ng tingin na natili sa pinapanood. Inutusan ko si Mr. Noriega na bigyan ka ng sick leave. Natigilan sandali si Camille at hindi alam kung anong dapat niyang sabihin sa lalaki. Dapat ba niya itong pasalamatan o ano? Pinagmasdan din niya ang itsura ni Sergio ng mga sandaling yun at tila wala rin tong balak na pumasok sa trabaho. Nakasuot ito ng simpleng blue collared shirt at black trousers. Ang buhok ay nakabagsak sa bandang noo kumpara sa karaniwan nitong imahe ng isang superior boss. Mas kaswal at presko itong pagmasdan. Bakit ka nakatingin? Tanong ng lalaki ng mga mata ay naroon pa rin sa harap ng laptop. Uminit naman ang pisngi ni Camille at nakaramdam ng hiya. Wala, may naisip lang ako, nautal na sagot niya. Iniisip mo ba kung paano mo ko mapapasalamatan? Hindi naman. Does your stomach still hurt? Hindi na masakit, sagot ni Camille sabay kagat ng pang-ibabang labi. Salamat pala kagabi. Yun ang unang pagkakataon niyang nakatulog ng maayos kahit na meron siyang buwan ng dalaw. Kaya naman nagpasalamat siya sa lalaki dahil doon. Nagangat ng tingin si Sergio sa pagkakataong iyon at nakaarko ang makapal na kilay habang nakatingin kay Camille. Will you thank me with your lips?